Romel naman. Romel, wala nga akong hawak na pera. Paulit-ulit naman tayo eh. Anong oras na? Tanghali ka na. Hindi naman ako galit. Nagpapaliwanag lang ako, Romel. Pagpasensya mo ng tatay. Pagod lang ako. Di bali mamaya, kapag ako nakadilihensya ng pera, ako na mismo mag-aabot sa may paaralan. Pero sa ngayon, magtinapay ka na lang muna ulit. Tanghali na oh. Baka malit ka sa paaralan mo. Sige na, sige na. Uminom ka ng tubig. Damihan mo at namagkalaman ng tiyan mo. Yan ang saad ng ama ni Romel na isang kargador sa isang malapit na talipapa sa kanilang bayan. Mula elementarya pa lamang hanggang siya ngayon ay sekundarya na, palaging ganoon ang kanilang problema. Walang pera, walang baon, walang pagkain. Ay, wala naman siyang karapatang magreklamo dahil ginagawa naman ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang kakayahan upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Pero sadyang hindi ito nagiging sapat. Itong si Romel ay mayroong 2 kapatid na babae na pagkatapos ng sekundarya ay namasukan na nga lamang. Eh anong gagawin? Walang pera kaya naman magtatrabaho. Makaiwas lamang sila sa gutom, kaya kahit anong hirap ng buhay, bilang kasambahay, magtitiis ang mga ito. Bunso sa magkakapatid itong si Romel. Solong lalaki pa, kaya naman ayaw man niyang aminin sa kanyang mga magulang, umaasa sila kay Romel na iaangat niya ang kanilang pamumuhay pagdating ng araw. Subalit paano? Ano ang kanyang gagawin? Paano siyang kikita ng pera samantalang siya'y minor de edad at estudyante pa lamang? Alam mo ba, itong si Romel nakaisip na gumawa ng paraan. Humingi siya ng permiso sa kanyang mga teacher na baka naman daw maaari siyang magdala ng iba't ibang mga panindang kakanin na maaari niyang ibenta sa kanyang mga classmates at kaibigan, maging sa mga teachers din. Mga ripak na candy man o kahit anong pwedeng pagkakitaan. Yun nga ang kanyang dala-dala araw-araw, Lunes hanggang Biyernes upang makatapos lamang siya ng pag-aaral. Dumating pa nga sa punto na maging mga bilog na basahan na ibinebenta sa mga tsuper. Meron din siya. Nung una, ayaw pang pumayag ng mga guro pero nakiusap siya na baka naman daw maaari siyang pagbigyan upang makatulong lamang sa kanyang mga magulang. Makabawas lamang sa isipin na pangbaon sa araw-araw ay malaking bagay na. Isang umaga, "Uy, good morning, kamusta na pare? Romel, oh, ano yung bitbit mo? Bah, mukhang masarap yan ha. Ikaw ba gumawa niyan? Patikim naman ako. Magkano yan?" Yan ang kadalasang bati sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa paaralan. Bibili ang mga ito bilang pagsuporta na rin sa sipag ng kanilang kaibigan. Sa mga ganitong pagkakataon, asahan mo na may ilan-ilang pagtatawanan siya. Binubuli siya dahil sa kanyang ginagawa. Palibhasa, ang mga ito may kaya sa buhay. Ibinibigay ang lahat ng gusto. Palibhasa, pinagpala, ang mga magulang may maayos na trabaho, may ipon sa bangko, pagpapasok sa umaga, nakakotse. Ang mga kabataang ito, hindi mo maaaring sagot-sagutin dahil mukhang uuwi kang bugbog sarado. Sakto naman na itong si Romel ay ayaw ng gulo. Ayaw makipagtalo kaya minsan nilalagpasan na nga lamang niya. Nagbibingi-bingihan siya. Hanggang isang araw, "Uy, si Romel, tawagin mo. Tawagin mo." "Shh! Hey! Si Romel yun, di ba? Hoy, Manong Romel!" "Uy! Shh! Ba't nagbibingi-bingihan pare oh? Pumarito ka! Halika rito! Bilisan mo, ang bagal naman eh. Bakit ang tagal mong lumapit? Kanina pa kitang tinatawagan. Ano ba yung hawak mo? Laksan mo, hindi kita marinig, ano? Candy? Oh,
O siya, pabili ako. Patingin nga muna ako, baka hindi masarap yan ha. Ano ba yan? medyo may amoy na. Maiba ako. Ayoko niyan. Baka meron ka dyang tindang tawag dun, hiya? May tinda ka bang hiya? Di bale, wag na pala. Parang wala ka palang kahiya-hiya. Anong ginagawa mo? Ano bang akala mo sa school natin, ha? Palengke? Talipapa? Umayos ka nga. Kakahiya ka rito eh. Hindi ko matanggap na isang tulad mo. Kasama namin dito sa paaralang ito. Hindi ka nababagay rito. Di ba, guys? Go! Umalis ka na rito, hindi ka namin kailangan. Baho mo. May pawis ka. Alis na. Yan. Ganyan-ganyan ang paraan kung paano siyang kausapin ng mga bully sa kanilang paaralan. Hindi na nga bibili, ipinapahiya pa siya. Alam mo ba, ang medyo nakakalungkot pa, mula sekundarya hanggang siya'y magkolehiyo. Ito ang kanyang sitwasyon. Ito ang kanyang ginagawa. Nagbebenta siya ng kung ano-ano. Magkaroon lamang siya ng sapat na pera. At hanggang sa ngayon, minamaliit pa rin siya ng mga tao sa paligid niya na para bang alam nila ang kanyang tunay na buhay. Kapag maaga pa, bago siya umuwi, nagre-review muna siya ng kanyang mga take notes mula sa bawat klaseng kanyang inattendan. Sinasagutan ang kanyang mga homeworks at tumatambay doon sa may waiting shed na malapit sa kanilang paaralan. Doon muna siya tumitigil, lalong-lalo na kapag umuulan at wala siyang payong. Habang ginagawa niya ito, ilang mga kabataan pa na medyo mas bata sa kanya ang bumibili sa kanya ng mga matamis na candy. Hindi nga nagtagal, lumipas pa ang ilang mga linggo, meron siyang nakilala, mukhang isang panibagong kaibigan. Ang pangalan niya ay JJ. Itong si Jay ay isang estudyanteng PWD. Maikli ang kanyang mga paa nung siya'y ipinanganak, kaya naman ngayon nakasaklay siya. Sa waiting shed kung saan madalas tumambay si Romel, doon naman sinusundo ng kanyang driver itong si Jay. Halatang mayaman si Jay. Isang araw, Uy, kuya, pasensya na ha, pero ang sipag mo naman. Nagtitinda ka ba? Pabili naman ako. Ano ba yung nasa bag na yan? Yema? Uy, mahilig ako dyan. Baka naman pwedeng pabili ako. Magkano ba? Aba, mukhang may ube flavor pa. At napakabango. Baka pwedeng bilhin ko na lahat yan. Oo, lahat yan. Sige na. Okay lang? Gusto ko yan. Pabili ako, bilis. Baka dumating na driver ko eh. Ang saad ni Jay kay Romel. Kung itong si Jay ay malapit nang makagraduate ng high school, ito namang si Romel, ilang taon pa bago makatapos ng kolehiyo. Palibhasa nga ay ilang araw pang lumipas, palagi silang nagpapanagpo. Si Jay at si Romel, palagi na nag-uusap. Kwentuhan ganito, kwentuhan ganyan, nagkakilala na nga ang dalawa at naging magkaibigan. Nagkataon naman na itong si Jay, paboritong kumain ng mga ibinebentang pagkain nitong si Romel. Kaya naman, pinapakyaw niya ang mga paninda ni Romel. Nakuha niya ang kanyang gusto, natulungan pa niya ang kanyang kaibigan. Pero itong si Romel, medyo nahihiya na. Uy, pasensya na pero parang mali itong ginagawa ko eh. Alam mo Jay, masaya akong naging kaibigan kita pero hindi mo kailangang pakyawin palagi mga paninda ko. Kasi nakakahiya na sa'yo. Jay, araw-araw kang bumibili sa akin. Gumagastos ka ng pera sa mga paninda ko. Baka mapagalitan ka ng mga magulang mo niyan. At saka nakakaya sa mga tao. Baka isipin nilang ginagamit ko lang yung pakikipagkaibigan ko sa'yo para magkapera ako. Mali yun. Bla 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 bla. Ay nako. Kuya Romel, makinig ka nga sa akin.
Hindi porke pinakyaw ko yung mga paninda mo, ginagamit mo na ako. Niloloko mo na ako. Unang-una magkaibigan na tayo, hindi ba? Pangalawa, baka hindi mo lang alam. Hindi ko naman kinakain lahat ng mga paninda mo. Pagkapakyaw ko sa'yo, minsan yung iba, pinamamahagi ko sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga kabataan sa kalye. Alam mo ba, kuya? Tuwang-tuwa sila kapag binibigyan ko. Ngiting-ngiti sila sa akin at nagpapasalamat. Paborito nila yung tanda mong yema. Yan ang sabi ni Jay. Ang dagdag pa nga ni Jay kay Romel, Kuya, isipin mo na lamang. Hindi naman sa nagmamayabang ako sa'yo, pero yung bawat 100 pisong ibinibigay ko sa'yo para pakiwin ang mga palinda mo, maliit na halaga lamang yun sa hawak kong pera ngayon. Tsaka, ang mahalaga na katulong tayo sa iba. Ang mahalaga na tulungan kita. Ha? Huwag ka na masyadong mag-isip. Tsaka, yung parents ko, huwag mong pansinin yun. Wala kang dapat ipagbori kasi lagi silang abala sa mga negosyo nila, sa mga sugal nila. Hindi nila ako pinapansin, kaya don't mind them. Ha? Walang problema yun. Maiba ako, nagmerienda ka na ba? Napatahimik lamang si Romel at medyo naawa nga sa kanyang kaibigan dahil kahit papaano, kahit mahirap lamang sila, alam niyang inaalagaan siya at minamahal ng kanyang mga magulang. Madalas man silang magtalo, bago matapos ang buong araw na iyon, asahan mong okay na muli sila. Kumpara kay Jay na para bang kahit pasabihing napakayaman ng kanilang pamilya, wala namang oras sa kanya ang kanyang ama't ina? Sulit nga ba? Jay, kawawa ka naman pala. Maiba ko, nasa ba mga kapatid mo? Kuya mo? Yung ate mo? Di ba sabi mo bunso ka katulad ko? Kuya Romel, nasa Amerika po sila. Sa ngayon po kasama ko po ang lola ko sa bahay. Sabi kasi nila, wala raw akong silbi. Ano daw ba kasing maibigay kong tulong sa kanila ito nga ang kondisyon ko. Ito nga ang kalagayan ko. Alam mo, yung kuya ko, yung ate ko, doon. Sa Amerika lumaki. Halos hindi nga nila ako kilala. Yung huling beses na nagkita kami, siguro elementary pa ako. Patagal na. Yan ang sabi ni Jay. Kaya naman si Romel bilang ganti sa kanyang mabuting kaibigan, naging kuya-kuyahan siya nito para kahit paano meron siyang taong masasandalan. Sa pagdaan nga ng mga araw, kitang-kita ni Romel na masaya sa piling niya ang kanyang kaibigang si Jay. Alam mo ba, halos hindi na nga umuuwi ng kanilang bahay ang kanyang mga magulang. Kasambahay at driver lamang ang nag-aasikaso dito kay Jay. Ang nakakalungkot pa, napaisip si Romel. Oo nga't mayaman ang kanyang kaibigan. Paano kaya kung makapag-kolehiyo ito? Paano kung makapagtapos na nga ito ng pag-aaral? Saan siya maaari magtrabaho? Ano ang maaari niyang gawin? Magiging madali kaya para kay Jay ang matanggap sa isang trabaho? Lalo na't yun nga ang kanyang kalagayan? Yun nga ang kanyang kondisyon? Itong si Jay, maliit lamang. Payat pa siya at dahil hindi balanse ang kanyang katawan, medyo kakaiba talaga siyang tingnan. Hindi rin maganda ang kanyang aura, para bang mapapansin mong merong kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi lamang yun, napakakapal pa ng kanyang salamin sa taas ng grado ng kanyang mga mata. Bilang isang kaibigan, marami pang ginawang paraan itong si Romel upang gabayan ang kaibigang si Jay. Palibhasa nga ay mas matanda siya rito, mas marami siyang kaalaman dahil napakahilig niyang mag-aral at magbasa. Ginagabayan niya si Jay upang makapagtapos ito ng walang problema, nang hindi umaasa lamang sa pera. Palibhasa nga ay hindi siya pinapakailaman ng kanyang mga magulang, nagpasya itong si Jay na pumasok sa parehong paaralan kung saan nag-aaral ang kanyang kuya Romel. Hanggang itong si Jay, nabuli dahil sa kanyang kaanyuan. Wala daw saysay ang kanyang pera't kayamanan, kung ganoon naman daw ang kanyang itsura. Samantalang itong si Romel,
mahirap na. Sabi ng iba, manggagamit pa. Uy, Kuya Romel, may maganda akong balita sa'yo. Hindi ko lang alam kung papayag ka pero gusto ko sanang sagutin yung 1 taong tuition mo pa rito sa paaralang ito. Tulong ko na yun sa'yo. Ha? Nasabi ko na sa mga magulang ko. Nasa bangko ko na ang pera kaya wala ka ng choice. Huwag ka nang magtinda. Alam mo, naaawa ko sa'yo kapag minubuli ka ng mga tao eh. Hindi ka naman nila kilala eh. Kung mapagsabihan ka nila, iinam. Sobra yun. Di bali, kung ako, sanay na ako kasi buhat naman noon. Buhat ng bata pa lamang ako eh. Ganun na ang turing sa akin ng mga tao kaya sanay na ako. Kakambal ko na yung bullying na yan. Kakambal ko na talaga. Pero itong si Romel, walang tugon, walang sagot. Napamulaga na lamang siya at hindi makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Ano? Sigurado ka ba? Uy, Jay, maraming salamat. Kung totoo man yung sinasabi mo, maraming salamat sa'yo. Kung alam mo lamang, para mo na rin dinugtungan ng buhay ko nito. Salamat kaibigan. Yan ang sabi ni Romel. Nang makauwi ng kanilang bahay, itong si Romel, ibinalita sa kanyang mga magulang ang sinabi ni Jay. Alam mo ba, ang mga magulang ni Romel nais raw pagsilbihan si Jay bilang pasasalamat. Pero ang sabi ni Jay, wag na dahil tulong niya lamang iyon sa kanyang mabuting kaibigang si Romel. Isang dahilan pa, medyo matanda na nga at mahina na ang katawan ng mga magulang ni Romel. Basta kuya, sinabihan na kita ha, ayaw ko talaga. Ayaw kong pagtrabahuin sa akin yung mga magulang mo. Matanda na sila at saka kapag ipinilit mo, naku magagalit talaga ako. Baka bawiin ko pa. Hindi, joke lang. joke lang. Hindi ko babawiin yun. Basta pakisabi na lang sa mga magulang mo na masaya akong tulungan kita. Ha? Okay na yun. Bukal sa loob ko ang pagtulong sa'yo. Saka, sabi ng papa, maganda naman daw yung hangarin ko kaya walang mali dito. Alam mo kuya, palagi mo kong tinututor, palagi mo kong tinuturuan at alam kong matalino ka talaga. Magaling kang mag-aral. Mabuti kang tao at may pangarap ka sa buhay mo. Alam mo, naniniwala akong malayo talaga ang mararating mo. Alam mo, kuya, nung makita ko kung paano kayo mag-usap ng mga magulang mo, hindi ko alam pero parang nainggit ako. Kasi nakita ko kung anong itsura ng tahanan mo, ng lugar ninyo, ng kwarto mo. Kung ikukumpara ko yung buhay mo sa buhay na meron ako ngayon, napakalayo pero ako yung naiinggit sa'yo. Kasi kita kong kahit nahihirapan kayo, magkakasama kayo, maligaya kayo. Kahit nahihirapan, magkasama. Sabi ng teacher ko, yun daw ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Yan ang sabi ni Jay. Naawa naman sa kanyang kaibigan itong si Romel kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, paano mo naman nasabi yun kaibigan? Ano ka ba naman? Maswerte ka. Alam mo, kung ano man yung problema mo, ilabas mo yan. Hayaan mong malaman ko ang problema mo para kahit paano gumaan naman yung pakiramdam mo. Uy, tumahan ka na, ano ba? Yung mga kapatid ko, di ba sabi ko sa'yo, nasa Amerika. Ayaw nila ako makasama at makita. Yung mama at papa ko uuwi na rin ng Amerika at mukhang hindi na mabalik dito. Iiwanan nila ako, kuya. Kasama ng mga kasambahay namin. Wala ba ako talagang halaga? Wala ba ako talagang kwenta? Tulad ng mga sinasabi nila. Totoo ba? Totoo ba? Ginawang lahat nitong si Romel upang pakalmahin ang kanyang kaibigan. Ipinaliwanag niya na baka naman may sariling dahilan ng kanyang mga magulang na hindi naman niya talaga alam. Sinubukan ni Romel
nabuksan palalo ang isipan nitong si Jay upang unawain at intindihin ang kanyang pamilya. Lumipas pa ang ilang mga linggo at mga buwan, lalong nagsumikap sa pag-aaral itong si Romel. Mas marami na nga siyang oras upang intindihin ang kanyang eskwela kumpara sa pagtitinda lamang. Ito ay para sa kanyang pangarap, magandang buhay para sa kanyang pamilya, at syempre para naman hindi nakakahiya sa kanyang kaibigang si Jay na tumulong sa kanyang mga bayarin. Hindi nagtagal itong si Romel nakapagtapos na nga ng kanyang kurso. Wala pang isang buwan, natanggap agad siya sa isang magandang trabaho. Si Romel nagsimula sa pinakamababa at pinakamaliit na posisyon sa isang kumpanya. Okay lang daw kahit pa sabihing 6 months lamang ito. Maganda itong pagkakataon upang siya'y mas matuto ng mga bagay-bagay. For experience, ika nga. Minsan na nga lang silang magkausap magkaibigan. Pero alam mo ba, itong si Romel gumagawa pa rin ng oras. Kahit pa sabihing sobrang busy, makamusta lamang ang kaibigang si Jay. Kaya lang, nalulungkot siya dahil napapansin niyang parang humihina na ang katawan nito. Kuya Romel, bakit hindi ka mag-abroad? Sa ibang bansa, mas malaki ang kita doon. Tsaka, mas malaki ang opportunity doon. Eh di ba, sabi mo, may balak kang ipagawa yung bahay ninyo? Mas malaki, mas malawak, mas komportable. At naniniwala akong mas malaki ang kita sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas, kaya subukan mo, try mo. Ikaw ba naman ang magkaroon ng isang kaibigang todo suporta sa iyo? Paano ka ba namang hihindi, hindi ba? Napakabilis sa mga pangyayari. Nang pumayag si Romel sa planong ito, si Jay na nga mismo ang gumawa ng paraan upang mayroong perang pambayad ng placement fee itong si Romel. Sa isang agency para makapunta ng bansang Dubai, isang malaking kumpanya ang kumuha ng serbisyo ni Romel. Alam mo ba, mahigit 50,000 ang sahod nito. Ikaw ba naman ang ofera ng ganong sahod? Tatanggi ka ba naman? Nakakahiya naman daw nga ata, ang sabi ni Romel, kung si Jay pa ang gagastos para sa kanyang mga requirements. Sakto namang may ipon siyang pera kaya itong si Romel nag-asikaso na ng kanyang mga papeles. At nakalabas na nga ng bansang Pilipinas itong si Romel upang magtrabaho sa abroad. Kaya lang, medyo nalulungkot nga itong si Jay dahil mawawala na siya ng kasama sa araw-araw, kakwentuhan, katawanan, at marami pang iba. Pero okay lang, ganun daw talaga ang buhay. Kahit pa sabihing napakaabala niya, pinipilit ni Romel gumawa ng paraan upang kahit paano makausap at makamusta ang kaibigang si Jay. Napakasipag magtrabaho ni Romel sa ibang bansa. Alam mo ba, ilang taon pa nga lamang siya doon, nakapagpagawa na nga siya ng bahay. Ang isa niyang kapatid na babae, pinag-aaral na niyang muli ngayon. Ang kanyang pakiusap, sa oras na siya'y makapagtapos ng pag-aaral, pag-aralin din niya ang isa pa nilang kapatid. Tulungan ika nga. Habang nangyayari ito, si Jay naman nakapagtapos din ng pag-aaral syempre. Dahil sa suportang ibinibigay ng kanyang kaibigang si Romel, tinuturuan pa rin siya kahit pa napakalayo nito. Kaya lang, ibang-iba ang kinahinatnan ng kanyang buhay pagkatapos ng kolehiyo. Nagstay lamang siya sa loob ng kanyang napakagandang tahanan. Sinubukan niya mag-apply ng trabaho subalit walang tumatanggap sa kanya. Masipag naman siya, mahusay naman siya pero hindi naman niya maaaring ipilit ang mga bagay na ayaw ng iba sa kanya. Sa paglipas nga ng mga buwan, nakikita nga ni Jay na gumaganda na rin ang buhay ni Romel doon sa ibang bansa, maging ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Alam niya sa puso niya na masaya siya sa karanasan ngayon ng kanyang kaibigan. Alam mo pare, Jay, maraming salamat talaga sa iyo. Alam mo kung di dahil sa iyo, baka hanggang sa ngayon, nagbebenta pa rin ako ng candy sa daan.
Siguro hanggang sa ngayon, gutom pa rin ang aking pamilya. Baka nga ngayon, hindi mo lang ako nakasakay ng eroplano. Alam mo, isa kang anghel sa buhay ng pamilya ko. Sa buhay namin. Kaya bilang iyong Kuya Romel, ako naman ang bahala sa iyo ngayon. Pag uwi ko, tandaan mo yan, pangako ko sa iyo, mamamasyal tayo. Kaya nga lang medyo matatagalan pa dahil napakarami pang trabahong kailangan tapusin dito. Kailangan kong samantalahin yung pagkakataon na nito ako di ba? Saka yung perang gagastusin ko pa uwi, minadala ko na kina tatay para magamit nila para sa gamot. Kasi lumalabo na ang mga mata nila, lumulutong na ang mga buto. Lalo na si tatay, alam mo naman, masyadong masipag. Kaya yun, basta babalitaan kita ha, pare. Habang abala sa kanyang buhay itong si Romel sa ibang bansa, si Jay, ang pinagkakaabalahan, naglilibang lamang sa loob ng kanyang kwarto gamit ang kanyang computer, nakikipag-usap kung kani-kanino sa mga grupo ng mga katulad niyang PWD. May mga pagkakataong naglalaro din siya online, iba't ibang mga games. Nililibang niya ang kanyang sarili. Bakit ka mo hindi mag-apply? Bakit ka mo hindi gumawa ng negosyo? Aba, ang mga magulang niya ay parang bukal ng pera na kahit hindi siya kumilos, magkakapera ang bangko niya. Kumakain halos 4 na beses sa isang araw, minsan nga ay 5 pa. Ilang buwan pa nga ang lumipas, nag-iba na lalo ang buhay ni Romel. Nagbakasyon nga ito sa Pilipinas upang makasama na muli ang kanyang pamilya at syempre upang makamusta at mabisita ang kanyang kaibigang tunay na si Jay. Kaya lang, nang ito'y makita niya at nadatnan, medyo nanlumo itong si Romel. Si Jay, napakapayat na para bang may karamdaman. Agad niya itong kinausap. Tinanong kung ano mang problema, bakit hindi siya magpa-check up? May pera naman siya. Bakit nga naman kaya ganoon? Bakit hindi siya iniintindi ng kanyang mga magulang? Kahit pa sabihing busy sila, pamilya yun, di ba? Pamilya. Nagulat na nga lamang si Romel nang sabihin sa kanya ni Jay na ilang taon na pala siyang hindi inuuwian, kinakamusta o kinakausap man lamang ng kanyang mga magulang mula Amerika. Ang nakakalungkot pa, balita ni Romel, tumakas pala. Tumakas ang mga magulang ni Jay sa mga utang sa kasino. Hindi lamang 1, hindi lamang 3, pero mahigit 5 kasino ang naghahabol ngayon sa mga magulang ni Jay. Milyon-milyong halaga ng pera pala ang natangay ng mga magulang ni Jay sa mga ito. Kaya naman pala galit na galit ang mga taong iniwan. Kaya naman pala handang bumayad. Makita lamang ang mga magulang ni Jay. Mahigit lamang ng 1 buwan ang bakasyon ni Romel sa Pilipinas. Kaya naman sinulit niya ito. Pina-check up niya ang kanyang kaibigan. Pinatingnan sa kanyang kapatid, ang kawaawang PWD na kaibigang si Jay, na pinabayaan na ng kanyang pamilya. Buhat ng pumanaw ang kanyang lola. Itong si Romel nagulat na lamang dahil hindi na niya makontak itong si Jay. Buhat na mag-iwan ito ng isang message sa kanya. Ang sabi niya doon, "Kuya Romel, lilipat na muna ako sa kamag-anak ko sa kabilang probinsya. Aalis na kasi ang mga kasambahay ko rito. Wala na akong makakasama. Babalitaan na lamang kita ha? Ingat ka dyan." Kahit na anong gawing tawag ni Romel, unattended lahat ng phone numbers ni Jay. Pinakiusapan ni Romel ang kanyang mga kapatid na hanapin si Jay pero wala ito. Sarado na ang mansyon. Pilit niyang ipinahanap sa kanyang mga kapatid ang kaibigan niya. Pero ilang araw pang lumipas, wala pa rin talaga. Wala pa ring balita. Napag-alaman na nga lamang nila na ang bahay at mga lupa pala ay nakuha na ng korte dahil nakademanda na ang mga magulang ni Jay. Kaya ang tanong, nasaan na si Jay?
Hindi malaman ni Romel ang kanyang gagawin. Di ba nga, may kontrata sa ibang bansa si Romel kaya hindi siya maaaring basta umuwi ng Pilipinas. Kaya natagalan pang muli ng 1 taon mahigit bago siya muling nakabalik ng Pilipinas. At doon, hinahanap niya ang kanyang mga kaibigan upang hanapin kung ano nga ba ang maaaring trace kung nasaan si Jay. Subalit, imposible ito. Wala siyang malamang trace kung nasaan si Jay. Wala kahit isa. Wala sa social media. Wala. Hanggang isang hapon, isang kapitbahay nga ni Jay noon ang hindi nakatiis at sinabing pinabayaan ng araw pala itong si Jay ng kanyang pamilya. Buhat ng makuha ng korte ang mga lupa't bahay nila. Aba, ito palang si Jay? Nasa kabilang ibayo, kabilang probinsya pa. Doon, nadatngan nga ni Romel ang kawawang kaibigan. Nakahiga lamang, payat na payat. Maitim ito at hindi na nga kayang gamitin pa ang kanyang mga saklay. Mahina na ang kanyang katawan. Kaawa-awa talaga ang kondisyon ni Jay ngayon. Talagang pinabayaan na. Sa galit nga nitong si Romel, sinubukan niyang hanapin ang kontak ng mga kapatid o kahit na sinong kamag-anak man lamang ni Jay doon sa Amerika. At napag-alaman nga ni Romel na matagal na palang pumanaw ang mga magulang ni Jay. At ang mga kapatid nito, pinabayaan na rin si Jay. Ngayon, wala nang makakapigil kay Romel na gawin ang kanyang gusto. Kahit pasabihing ayaw ni Jay, ayaw man itong kumayag, wala itong nagawa. Dinala nitong si Romel ang kanyang kaibigang si Jay sa Maynila. Ipinagamot. Magmula noon, siya na nga ang nag-aalaga kay Jay. Tulad nga ng sabi ni Romel, kapatid na ang turing niya sa kaibigan kaya naman hayaan niyang gawin ito sa kanya. Yan ang kanyang pakiusap kay Jay. Tulad nga ng kanyang sinabi, napakalaki ng kanyang utang na loob sa kanyang kaibigang ito. Hindi siya maaaring pumayag na ganun-ganun na nga lamang ang mangyari dito. Abay nakakatuwa dahil itong si Romel, nagpasyang hindi na nga lumabas ng bansa. Nagnegosyo na nga lamang siya dito sa Pilipinas upang kahit paano, mas focus siya na alagaan ang kawawang kaibigan. Sabi nga ng mga doktor, hindi na raw magtatagal pa ang kaibigang ito. Kaya naman, tinapat na nga siya ng doktor na mahina ang baga nitong si Jay, maging ang kanyang puso. Nakakalungkot talaga ang nangyari dahil pagkatapos lamang ng 2 taon, pumanaw na si Jay. Pinilit ni Romel na gumawa ng paraan upang ipaalam sa mga kapatid ni Jay ang sitwasyong ito pero matigas talaga ang puso nila sa kapatid. Kaya maging sa pagpapalibing, si Romel na ang gumastos. Siya na ang gumawa ng paraan at sa huling hantungang ito, bumulong at dumalangin si Romel. Ang sabi nga niya, Kaibigan, maraming salamat sa tulong na ibinigay mo sa akin. Alam mo kung hindi dahil sa iyo, hindi magbabago ang buhay ko. Kung hindi dahil sa tulong mo, marahil wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nais kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng tulong mo sa mga kapatid ko, sa akin, sa mga magulang ko. Nais kong malaman mong naging maikli man ang buhay mo, hindi ka namin malilimutan, kaibigan. Sumalangit na ang iyong kaluluwa. Lumipas pa ang ilang mga araw, isang sulat ang dumating sa tahanan ni Romel. Galing ito sa isang malaking bangko sa kanilang bayan at nakalagay doon na pwede niyang makuha ang pera ni Jay na naiwan dahil siya ang nakalagay na pwedeng mag-withdraw noon. Lalong-lalo na kapag dumating na ang oras ng kanyang kamatayan. Siyempre, nagulat si Romel. Hindi pala nagalaw nito ang pera niya sa bangko dahil may mensahe ito
Nabasa nga ni Romel ang nakalagay sa sobre, kasama ng sulat ng bangko. Kuya, kamusta ka na? Ako to si Jay. Sobrang busy mo na eh. Kaya ginagawa ko ang sulat na to para ipaalam sa'yo yung nais kong sabihin. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Kuya, alam mo, hindi ko na pinakialaman yung pera ko sa bangko. Tinapat naman ako ng doktor eh. Sinabi niya sa akin, malabo na akong makasurvive sa sakit ko. Kuya, inihahandog ko na lamang ito. Lahat sa iyo at sa pamilya mo. Alam kong mas kailangan mo ito kumpara sa akin. Alam mo kuya, walang naging halaga ang buhay ko. Hindi nakapagtrabaho. Walang naging girlfriend o asawa man lamang, ni hindi man lamang ako nagkaanak, kuya. Pero alam mo, kahit na ganun, okay lang. Kahit na iniwan ako ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, okay lang. Kasi alam ko meron akong isang matalik na kaibigan kahit na malayo sa akin. Hindi ako kinakalimutan. At ikaw yun, kuya. Kuya, lahat ng yan. Yan na lamang natin ang pera sa akin ng mga magulang ko kaya iningatan ko. Sana ipalugiin mo. At sana, Kuya Romel, huwag mo akong makalimutan. Siguro sa panahong ito, lumisa na ako sa mundo. Pero nais kong malaman mo na bilang kaibigan mo, proud na proud ako sa iyo, kuya. Proud na proud ako sa mga nagawa mo. At sa lahat na nagawa mo para sa sarili mo. Hinahangaan kita, kuya. Saludo ako sa iyo. Siguro mas naging masaya ang buhay ko kung ikaw yung tunay kong kapatid, no? Basta, ingat ka na lamang. Paalam, kuya. Matapos siyang basahin ang sulat, walang tigil sa pagpatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Nangako ito na gagamitin niya sa tama ang perang iniwan sa kanya ng kanyang mabuting kaibigan. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. O eto na! Shout out time na! Jane Gomi from Japan, shout out sa inyo. Binabati ko rin po ng isang magandang araw si Miss Erlinda Rodillas, Ana Felaslowick, at syempre si Miss Mirna Galicia. Eileen Manga, Lenlen Siman, Merly Lianeta from Laguna. Hi Presi Biko, Maria Lifestyle Vlog from Canada at Nida Barrientos. Nanay Lynn Channel, Alma Macabe, at syempre si Miss Gina Aquino. Shout out Miss Rosemary Macabio, Perla Carlos from Pangasinan, at Shirley Sefil. Hello Aliyah at Lizal Reyes, Lizelle. Hi! Hello Kwentong Tinig, kamusta ka? Oo, medyo maayos na ang kalagayan ko. Maraming salamat sa concern mo. Sa inyo rin po, Miss Yolina Bautista at Mariz Santiago. Mildred Oligario at syempre sa inyo, Jovelyn Aniban. Faye Hines at Princess Trucker at sa lahat sa inyong mga nagkomento, maraming salamat po. Syempre, sana'y iyong marinig mula sa labi kong salamat. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po antabayanan po ninyo ang mga parating pang istorya ngayong parating na linggo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam!